Ito naman ay mga ano, guys, no, mga blessings, pagpapala, kasaganaan. Para sa inyo, ito bahagi din ng inyong good karma, mga kapiksi, at nakikita natin na mas lalo pang lumalakas yung inyong kabuhayan, yung inyong pamumuhay dahil kayo naman ay saganang-sagana sa mga blessings at pagpapala. Pwede rin ito dahil sa inyong good karma, mga kapiksi, ibig sabihin talagang nagbubunga yung mga good intentions nyo, and si universe yung nagre-reward sa inyo ng good karma, kaya mas lalong bumabalik yung mga maraming blessings sa buhay nyo. At saka hindi lang kayo may kinabang or hindi lang kayo yung mag-isa na masaya dito, no, kundi pati buong pamilya, mga kapiksi. Hello guys, hello mga kapiksi, hello Scorpio, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong February to March para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung new moon natin guys ngayong February ay sa February 28, tapos yung next na new moon natin ay sa March 29 guys. So ang reading na to ay para sa period na yan. And unahin natin itong moon message, mga kapiksi. Ito guys, napakaganda, no? Don't let your past hold you back. So wag nating hayaan na yung past natin, yung mga past experiences natin, guys, is magiging balakid, no, para sa ating paggalaw, pag-asenso, pag-improve ng ating kabuhayan. Sometimes or most of the time na-i-stuck tayo, no, dun sa mga pinaniwalaan natin dahil sa mga experiences natin sa past. Di tayo maka-move on, hindi tayo maka-let go. And yun talaga yung nagiging dahilan kung bakit nai-stuck yung buhay natin, mga kapiksi. So, wag nyong hayaan na masira yung buhay nyo dahil lang sa mga nangyari sa nakaraan. When in fact, pwedeng naman kayong mag-create ng bagong story sa buhay nyo, mga bagong experiences na pwede nyo ma-enjoy, di ba? Pwedeng maging masaya, pwedeng maging maligaya kayo sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright, so attune to the moon guys, I release the past. Okay, importante yan guys, I release, I let go of the past. I-comment nyo na yan sa baba, mga kapiksi. Reminder, no, you deserve the best. So wag nyo nang hayaan na magdusa yung sarili nyo guys. I release the past. Okay, so i-type nyo na yan guys sa comment section. Additional meanings for this card guys, pagdating sa relationship, no, a relationship may be karmic and has played out across many lifetimes. Sa mga nakaka-resonate guys, if mayroon kayong specific na relationship na feeling nyo paulit-ulit yung nangyayari sa relasyon nyo, it's probably because karmic yung relationship nyo. Ibig sabihin, sa past life nyo, mga kapiksi, pwedeng kayo na rin yung magkarelasyon. And meron kayong mga lessons na kailangan matutunan. Hindi nagkaroon ng forgiveness sa past life guys, kaya sa lifetime nyo ngayon na-experience nyo na naman yung same scenario. Yun yung ibig sabihin ng experience ng karmic. So kailangan talaga magkaroon ng forgiveness and acceptance guys para matapos na yung karmic relationship na yan and para tuluyan kayo maging masaya, mga kapiksi. Your attraction to someone may be verging on the obsessive, na baka na-obsess na kayo sa isang specific person. So wag kayong ma-obsess sa kanila guys, hayaan yung sila yung ma-obsess sa inyo, mga kapiksi. Okay, just because you can do something doesn't mean you should, no? So pag-isipan yung mabuti guys palagi yung mga gagawin nyo, diba? Hindi porket kaya nyo ay gagawin nyo, mga kapiksi, lalo na kung hindi naman tama. Syempre pag hindi tama, wag nyong gawin guys. Magiging mapanakit lang yan, makaka-apekto lang kayo ng ibang tao. Okay, so napakaganda ng messages para sa inyo guys. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So tingnan natin yung ganap sa inyo, Scorpio. Shuffle natin to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, if interesado kayo, mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Scorpio guys, kaya in represent ng Queen of Cups, ito yung ating moon energy. Ito yung ating, meron ditong presence ng another water sign guys. Cancer, Pisces, Scorpio, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you, maaring may mga ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other people na may ganyan sa kanilang natal chart. And yung message kanina guys, yung pinaliwanag ko sa inyo kanina tungkol sa karmic relationship, no? It may be playing right now sa buhay nyo kasi yung iba sa inyo talaga nagkakaroon kayo ng mga problema and challenges na parang feeling nyo naiipit kayo sa sitwasyon na paulit-ulit sa relationship nyo. And again guys, maaaring ang karmic yung relationship nyo with this person. Kaya ang pinaka the best talaga na solusyon dito guys is magkaroon ng forgiveness, no? Kailangan mag-heal yung relationship nyo guys. Syempre, naintindihan ko guys, no, sasabihin nyo it's easier said than done. Mas madaling sabihin na magpatawad, pero kapag nandun na sa actual, ang hirap-hirap, lalo na kung hindi naman nangihingi ng sorry sa inyo yung person, di ba? Paano nyo nga naman papatawarin? Pero guys, kahit na hindi sila humingi ng tawad sa inyo, alam nyo yun, parang imagine nyo na lang na kausap nyo sila and umiyak kayo kung gusto nyo, and hear them say na sorry, ganyan. The effect is the same, no? Para lang ma-release nyo yung mga negative emotions. Kasi kapag hindi nyo yun ginawa, mga kapiksi, lalo lang kayo magsasuffer, no? Sorry sa ingay. Lalo lang kayo magsasuffer sa mga galit, anger, hatred, resentment, and hindi nyo yun deserve, guys. Hindi nyo deserve na masaktan, hindi nyo deserve na magalit, no, dahil sa mga kasalanan na sila yung gumawa, hindi naman kayo yung may kasalanan, di ba? So you really have to let go of those negative emotions, and mawawala lang yan guys kapag nag-forgive kayo. Kung ayaw nyo naman mag-forgive guys, okay lang, bala kayo. Matatanda na kayo, no, kayo na yung nakakaalam nyan. Pero sa mga gustong magkaroon talaga ng peace of mind guys, no, forgiveness is the key. Meron din tayo guys na mga na ho'oponopono subliminal dito sa ating channel sa mga nagsasuffer ng emotional pain guys. Pwede nyo pakinggan yon para gumaan yung pakiramdam nyo. Marami na tayong natulungan dyan mga kapiksi. Ito naman ay mga guys, no, mga blessings, pagpapala, kasaganaan para sa inyo. Ito bahagi din ng inyong good karma mga kapiksi, at nakikita natin na mas lalo pang lumalakas yung inyong kabuhayan, yung inyong pamumuhay, dahil kayo naman ay saganang-sagana sa mga blessings at pagpapala. Pwede rin ito dahil sa inyong good karma mga kapiksi. Ibig sabihin talagang nagbubunga yung mga good intentions nyo, and si universe yung nagre-reward sa inyo ng good karma, kaya mas lalong bumabalik yung mga maraming blessings sa buhay nyo. At saka hindi lang kayo may kinabang, or hindi lang kayo yung mag-isa na masaya dito, no, kundi pati buong pamilya mga kapiksi. So, yan, syempre guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Mind blessings, pagpapala, kasaganaan, more money, more blessings, diba? I-mind natin lahat yan guys, i-type nyo na sa comment section mga kapiksi. So, what else guys? Meron kayong kailangan pagdesisyonan pagdating sa pera, trabaho, negosyo, pero parang nagdadalawang isip pa kayo, lalo na guys sa pagtatayo ng negosyo, no? Kasi yung iba sa inyo, parang gusto nyo mag-invest, pero parang nagtatalo din yung inyong isipan, at saka yung parang meron kayong constraints din, no? So, baka hindi kaya ng schedule, o kaya baka hindi kaya ng tawag dito, budget, di ba? Syempre pag magnegosyo kayo, kailangan nyo ng budget, kailangan nyo ng puhunan, di ba? So parang may mga ganun, may mga constraints kayo.
Kaya parang nagdadalawang isip kayo and nai-stuck kayo. So pagdating sa ganito guys, sa mga pagdedesisyon na ganito, kailangan yung timbangin mabuti, no, yung mga pros and cons, guys, and magplano munang mabuti. Kumbaga, take your time. Wag magmadali, no, hanggang hindi kayo komportable, no, and kapag okay na, kapag feeling nyo sige, go na, tsaka nyo na i-push, mga kapiksi. Parang mag-enjoy lang din kayo guys, no, parang you will be, parang pagtutuunan nyo ng pansin yung sarili nyo ngayon, or yung mga group of friends nyo, no, na parang, yung iba sa nyo guys, parang feeling ko nasa, nagtatry kayo ng mga dating apps din. Sa mga single, comment down below guys, no, if naka-resonate kayo. Parang nagtatry kayo ng mga dating apps, mga online dating, ganyan. O kaya naman kung hindi dating apps, baka physical, no, na nakikipag-date talaga kayo, blind dates, ganyan. So, para sa love life naman ito, mga kapiksi. Okay? And, tsaka yung mga mga nasa friend zone, ganyan, parang nakikita natin na parang medyo nagkakaroon na ng konting progreso yung mga nasa friend zone na situationship, guys. So, push nyo lang guys, kung saan kayo masaya, bala kayo. Matatanda na kayo, no? Basta pag-isipang mabuti guys, no? Wag puro puso, kailangan balanse, puso tsaka isip guys. Mag-ingat lang din sa mga relationship, especially sa online, no? Marami, may ano na din yan guys, may mga nang i-scam na sa mga online dating na yan, no? Kunwari nakikipag-date sa inyo, yun pala hihingan kayo ng pera. So mag-ingat kayo sa mga ganong modus, mga kapiksi. Alright? So i-mind nyo na lahat yan guys, itong mga, ano ba sinabi ko, mga blessings yung mga blessings, pagpapala, ganyan, no? At saka itong mga date na yan, kung gusto nyo talaga i-push nyo, mga kapiksi. So comment down if naka-resonate kayo for more tarot readings guys. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video cards. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye bye.